Maraming salamat, Secretary Gilbert Chodoro, Secretary ng National Defense at anak ng Tarlac. Our political leaders in the region, we have here the Governor of Zambales, Governor Amor Deloso, Congresswoman Mila Magsaysay of this district where we are now, Mayor Bong Gordon, our host mayor, because a part of Subic is from Olongapo City, but we have also Mayor Conhun on the other side because a part is also from Subic Town. Subic City na ba kayo? Town pa rin. Town pa rin. Okay. And then, Congresswoman Iay Cosculuela of Buhay Party List is very familiar with Subic, having worked here for such a long time. And Congressman Biolago from Nueva Ecija, thank you for being here. We have Governor Ted Garcia with us, and his son, Congressman Abet, and we have Congresswoman Erminia Roman with us. So we thank all of them for being here. At lahat ng mga local officials na nakita ko, nabati ko, mga punong bayan ng iba't ibang mga lungsod at bayan dito sa Central Luzon, very happy to see all of you. Mga sundalo at pulis na narito ngayon, we're very happy that you are here and participated in this very important assembly. At mga kinakatawa ng simbahan, nakita ko nga ay halos lahat ng workshop leaders ay mga leader ng tinatawag nating Christian churches. At mga grupong sibilyan, salamat sa mga resolusyon. At itong mga resolusyon na ito ay hihimayin ng grupo ni Secretary Bert Gonzales na wala ngayon bagamat siyang namamahala sa mga asembleyang ito dahil meron siyang importanteng meeting doon sa Davao, sa Mindanao, at hindi naman natin makancel itong buong assembly para lang hintayin siya. Pero yung kanyang grupo, itong mga nakaupo dito sa ating front table, hihimayin mga resolusyon ninyo, lalo-lalo na yung mga bahagi ng resolusyon na lumalabas na din doon sa resolusyon ng ibang mga assembly. Kasi yun ang pinaka-importante na sagutin or harapin ng ating pamalaan nasyonal at yung mga pamalaan lokal naman ninyo ay sana asikasuhin yung mga provision ng resolusyon that are specific to your region. Salamat sa binigay ninyong tulong sa prosesong pangkapayapaan dito sa Region 3. Tungkulin ng pamalaan na siguruhing ligtas ang mamamayan sa mga kuko ng kaaway, rebelde man o kriminal. At nagagalak tayo na nabawasan na ang mga aktibong rebelde dito. Halos kalahati na lang sila kung ihahambing natin doon sa 1998. At malaki rin ang nabawas sa kanilang mga armas. Tagumpay ito ng pinagsanib na pagsisikat ng military, ng kapulisan, at ng taong bayan. Kaya congratulations sa inyong lahat. Humina man ang puwersa ng mga rebelding ito, kailangan pa rin natin maging masigasig upang tuluyan ng matigil ang mga enkwentro at mabawi mula sa impluensya ng kaliwa ang 111 barangays na marami dito ay nasa Bataan, Aurora at Pampanga. Sa alam ko, dahil ako'y Kapampangan, parati kong sinusubaybayan yon, I think we have no more influence barangays. Tama ba ito? But there are many barangays that are, what do you call it, threatened barangays. Kailangan matigil na ang pagsabotahe ng mga rebelde sa mga cell sites. Kailangan matigil na ang kanilang pananakot, pangingikil, at pag-re-recruit ng mga bagong kasapi. Sa nakikita natin sa inyong resolusyon, may mga underlying conclusions na nagbibigay daan sa inyong mga resolusyon.
At isang importanteng conclusion palagay ko sa inyong workshops, kawalan ng trabaho, problema sa reforma sa lupa, maging sa sakahan o sa indigenous peoples, at isyu ng katarungang panlipunan ang naging mga sanhi ng paglakas ng rebellion. At ito rin ang problema noong dekadang 50 at muli noong dekada 70. At lahat ng ito ay nakaugat sa kahirapan na sinusubukan naman tugunan ng mga iba't ibang administrasyon. Here in our administration, a strong and growing economy has been the central pillar we have labored to create, precisely to help ensure peace, order, and stability in our country. And it's paying off. Our economy is more resilient today than ever before, thanks to our fiscal reforms. At ang dami sa mga congressmen dito, o kaya yung kanilang mga predecessors, gaya ni Tony Roman, predecessor Yerminia, at saka si Tet, predecessor ni Abet, marami silang tumulong sa masasabi nating mga reformang ginawa sa Kongreso that manifested in a 7+% GDP growth last year. At kasama dito sa GDP growth last year, every year, every quarter, kahit na nagkakaroon ng recession doon sa ibang bansa, noong 2001 may recession sa Singapore, sa Korea, kung saan ba yun, we were still growing. So for the last 7 years, we've created almost 7 million jobs in 7 years. Subalit, yung kalakasan at tatagan ng ating taong bayan at ng ating ekonomiya, hambing sa iba, ay alam ko hindi pa rin konsuelo para sa karaniwang Pilipinong nagbabayad ng mas mataas na presyo para sa pangunahing bilihin. Before the U.S. financial crisis, which we are weathering quite well so far, we were hit by a dramatic rise in the global price of rice, food, and fuel. This hit all Filipinos, and it hurt us. It hit us where it hurts, at the kitchen table and in our daily lives. So even though we have created almost 7 million jobs in 7 years and provided a remarkable amount of human and physical infrastructure, at the end of the day,